Magsimula tayo sa simula. Matagal na ring hindi na pag-usapan ng media ang peace plan ni Trump dahil sa issue ng Iran. Kaya nagulat ang lahat sa anunsyo ni Trump noong Hulyo 31. Pumayag ang Hamas na ganap na magdesarma, bagay na matagal nilang tinanggihan. Kaya anong nagbago? Sa totoo lang, marami, pero hindi ito ang totoong kwento. Balikan natin ang Oktubre ng taong 2025 nang inanunsyo ni Trump ang 20 puntong peace plan para sa Gaza. Sa loob ng 9 na buwan, naipit ito sa tinatawag sanang unang yugto. Nagsimula ang tigil putukan matapos pakawala ng Hamas ang huling mga bihag na Israeli. Noong Enero ng taong 2026, nang maibalik ang labi ng huling bihag, lumipat na sa ikalawang yugto ang plano na sana ay sasagot sa mas mahirap na tanong, gaya ng desarma, pag-atras ng Israel, pamamahala at muling pagtatayo. Pero sa 6 na buwan, wala talagang nangyari. Patuloy pero natitigilan ang negosasyon at nagpapatuloy ang labanan sa Gaza. Ngunit biglang inanunsyo ni Trump ang tagumpay na dati sinasabing imposibleng mangyari. Ilang oras lang ang lumipas, nilinaw ng mga opisyal ng Hamas ang totoong mga kondisyon. Magdidesarma lamang ang Hamas kung ititigil muna ng Israel ang lahat ng operasyong militar at tuluyang aatras mula sa Gaza. Papayagan ang pagpasok ng makataong tulong at tatanggapin ang Estado ng Palestina. May mga magsasabing hindi ito tunay na kasunduan. Tama sa tiyora ang mga pahayag ng tagumpay. Pumayag ang Hamas sa disarmament dahil alam nilang di mangyayari ang mga kondisyon. Hindi rin nila kailangang mag-disarma, sapat nang sabihin nilang gagawin nila ito. Panurin kung paano napupunta ang pressure sa Israel. Naiintindihan mo ba ang estrateya? Magaling, dahil mas mabilis ang nangyari sa Iran, pero pareho lang ang pattern. Noong unang bahagi ng Agosto, inanunsyo ni Trump na handa siyang maglansad ng mapagpasyang pag-atake militar laban sa Iran. Kaya nagpatupad ang Israel ng pinakamataas na alerto, inihanda ang fighter jet at binuksan ang mga bomb shelter. Pagkalipas ng ilang oras, inanunsyo rin ni Trump ang plano para sa kapayapaan sa Strait of Hormuz at ang programa nuklear ng Iran. Dahil sinuspinde ni Trump ang agarang banta ng paglala ng tensyong militar sa muling pagpahayag na makipag-usap, parehong sinasabi na magkabilang panig na may progreso kahit magkasalungat ang direksyon nila. Inanunsyo ni Trump na napilitang makipagnegosasyon ang Iran, habang sinabi ng Iran na sinuspinde ang banta. Walang gustong magpatalo sa mahahalagang posisyon. Mag-uusap lang sila tungkol sa mga usaping nuklear sa susunod na yugto kapag may nagbago sa ilang kondisyon. Oo, umuusad kami sa negosasyon, pero hindi tungkol sa mga bagay na talagang mahalaga sa kanluran o gusto ni Trump, kundi ayon sa aming mga kondisyon. At pinalalabas naming si Trump ang may problema. Nakikita mo ba? Parehong estratehiya ang gamit sa Hamas at sa Iran. Nangyayari ito ng sabay, at kahit magkaiba ang mga issue, magkapareho lang talaga.